gabi na mga kapuso, narito pa rin po tayo live mula sa Capital University sa Cagayan de Oro City para sa huling bahagi na po ng ating Pilipinas Debates 2016. Kasama pa rin po natin lahat ng ating mga kandidato sa pagkapangulo. Mga kapuso, nito pong nakaraang linggo, nagpunta po kami sa bayan ng Pikit sa North Cotabato dito sa Mindanao. Nakilala po namin ang isang estudyante sa grade 5 na nakikita nyo yan. Si Norisa po yan. Malungkot po ang kwento niyang si Norisa. Dahil hawak po siya ng kanyang ama nang siya ay nabaril sa isang rido. 3 kilometro lang po naman ang layo mula rito sa ating kinaroroonan ngayon. Nakilala ko si Nanay Nening, 71 years old. Ang tanging ikinabubuhay nilang mag-asawa ay ang pagbebenta ng panggatong. Kada buwan, 300 piso lang ang kanilang kita. Ayon sa kanya, kung mahirap sila noon, mahirap pa rin po sila hanggang ngayon. Kasama sina Nornisa at Nanay Nening sa mahigit 100 milyong Pilipino na nais po ninyong pamunuan. At para po sa pangwakas na pananalita, closing statements ngayong gabi, pakisabi na din po sa mga nakikinig at nanonood sa Pilipinas at buong mundo, bakit kayo ang dapat maging susunod na kandidato, presidente ng Republika ng Pilipinas? Bibigyan po namin kayo ng tig-1 minuto para riyan. Alphabetical ulit po ang ating sequence o pagkakasunod-sunod. Ito na po, mga kapuso, kukunahin natin si Vice President Jejomar Binay. Mr. Vice President, 60 seconds po. Batay po sa aking karanasan at tamang pamamahala at pagmamalasakit sa ating kapwa, lalo na sa mahirap, yan hong pagharap sa problema ng kahirapan ay dapat po nating harapin sapagkat problema pa rin po yan. Kaya po bahunan, tigilan na po natin yung underspending. Ang sinasabi ko, pagka underspending, underperformance, hindi nagagamit yun, dapat paggamitan. Pagka maraming namamatay kasi hindi nabibigyan ng tamang gamot, hindi makapagpapasok sa ospital, underspending, nakaka-apekto yan, nade-delay ang performance. Yung mga infrastructure requirements po natin na makakatulong ko yan dahil sa magpapadami ng kabuhayan, hindi ko nagagawa. Kaya ko kailangan po tayo na magdagdag at gastusin ang pera para mabago ho ang ating buhay. Sunod po naman si Senadora Miriam Defensor Santiago, 60 seconds po. We are here looking for a real leader of the Philippines who will implement all the valuable suggestions that were made here this evening. But this is not a personality contest. This is not a show for entertainment. This is a show to educate the Filipino voter on what his own responsibilities are, in addition to those that are being assumed by the presidential candidates. 1, there should be academic excellence. Dapat naging head of the class or at least naging honor student. Dahil kung hindi mo na marunong yon, ano ngayon ang ibibigay niyang dulong sa atin? Pangalawa, may professional excellence. Kung naging professional yon, dapat binigyan siya ng mga award ng mga kapwa professional niya dahil sa hanga sila sa kanya. But third and most important, we should have moral excellence. Dapat ang binoboto natin walang bahid sa kanyang record. O kung may inimbesto man, masyadong hindi ka panipaniwala. So, good luck to you and good luck to all of us. I hope this country will deserve to be what God meant it to be. A happy, prosperous nation. Salamat po, Senadora. 60 seconds po sa huling pananalita ngayong hapon ni Davao City Mayor Rodrigo Duterte. Mayor. Nganong ni amang kongre? Why am I here? I am here because I love my country and I love the people of the Philippines. I am a native of the Philippines. There's so much corruption, there's so much crime, and so much drugs flooding the country. And seems that nobody is minding this talk. Matagal na we've been raising that problem, and as if every time before a forum we talk about this, about that. Kung bigyan ninyo ako ng pagkakataon, only if God wills it also, I will stop it. I said, this is an imposed restriction on me. Hindi ako napapabilib sa inyo. I will get rid of drugs, suppress crime, stop corruption in government in a matter of 3 to 6 months. Because I believe that without
peace with corruption, we cannot really survive and develop as a nation. Si Senadora Grace Poe naman ang susunod na magbibigay ng closing statement. Senadora Poe, 60 seconds. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Nararapat lamang na pinag-usapan natin ang lahat ng ito. Ito po hindi tungkol sa mga kandidato, kundi tungkol sa inyo. Hindi po kung anong gusto namin, kung hindi kung anong mahalaga sa inyo. Dahil ito ay tungkol sa Mindanao, nais kong balikan ang mga nais nating gawin dito sa Mindanao. Unang-una, kailangan talaga na magkaroon ng sapat na kuryente na murang halaga para sa ating mga kababayan. Yan ay ating gagawin, i-rehabilitate natin ang lahat, babantayan natin ang mga transmission grids para ito naman ay sapat ang kuryenteng maibibigay. Pangalawa, trabaho para sa inyo. 30% po ng budget ng national government ilalagay natin dito. Pangatlo, kailangan din na magkaroon ng pakikipaglaban sa korupsyon. Pag ako po ay naging Pangulo, unang executive order, magkakaroon ng freedom of information na matagal na nating ginugusto. Sa Pilipinas, sa buong Pilipinas, sa Mindanao man, ang importante ay isang leader na mapagkakatiwalaan. Oo nga, bago na ako, pero hindi na rin bago ang ating mga problema at marami nang matagal dyan, pero paulit-ulit pa rin ang kanilang mga lumang solusyon. Salamat po, Senadora. At pakinggan po naman natin si dating DILG Secretary Mar Rojas. Secretary, 60 seconds po. Bakit ko gusto maging Pangulo? Maraming mga pagkakataon sa buhay ko, alam ko wala sa mamamayang Pilipino. May trabaho ako, may naipon ako. Alam kong maayos ang kinabukasan ng anak ko dahil nakapag-aral siya. Pag may nagkasakit sa pamilya namin, kampante ako na may gagamot sa kanila. Hindi ko pinoproblema ang kakainin ko sa bukas. Bakit ko gusto maging Pangulo? Dahil gusto ko maging ganito din ang buhay nyo. Malaya sa gutom, malaya sa takot, at malayang mangarap. At mahihiya ako harapin ang aking magulang, aking anak, kayo mismo, kung hindi ko gagawin ang lahat para mangyari ito. Maraming salamat. Maraming salamat sa ating mga kandidato. Maraming salamat din po sa Philippine Daily Inquirer na katuwang ng GMA sa paghahatid sa inyo ng Pilipinas Debates 2016. Thank you sa Editor-in-Chief ng Inquirer.net na si John Neri. Sa Team Bahay na masipag nag-tweet, nag-post sa Facebook, nakibahagi sa diskusyon sa GMAnews.tv, sa Super Radio DZBB at sa lahat ng RGMA stations nationwide. Salamat din Thank po. you rin po. Salamat po sa mga kasapi ng kapisanan ng mga broadcaster sa Pilipinas. Maraming salamat po sa Commission on Elections. Comelec, maraming salamat po. At lalong-lalo na lahat, maraming salamat po sa milyong-milyong Pilipino na tumutok ngayong hapon at gabi, kumilatis, bumusisi sa mga kandidatong ito. Maraming salamat po muli sa ating mga kandidato. Sabi nga ho nila, walang personalan, politika lang. Kaya, aanyayahan po namin kayo na pumunta sa harapan ng ating entablado at magkamayan po, alang-alang sa bayan. Naway nakatulong po kami sa inyong pagdedesisyon ngayong eleksyon 2016. Iisa lang po ang inyong boto, kaya pag-isipan ang husto. Ako po ang inyong kapuso, Jessica Soho. Mga kandidato, pakitaas lang ang mga kamay para sa Pilipinas. Mga kapuso, isa sa kanila magiging susunod na presidente ng Republika ng Pilipinas. Ako po si Mike Enriquez. Maraming salamat po sa inyong pagtitiwala. Magandang gabi. Ay, meron pa sa Visayas at Mindanao. Magandang gabi. Mabuhay ang Pilipinas! Mabuhay! Iparamig ang ating Pilipinas. Makiisa at makibahagi. Tandaan tamang pagboto, gusto at tamang bilang. Pilipinas, ingatan ng bayan. Pilipinas, ating dangalay alagaan. Pilipinas, maging tapat, huwag kalimutan. Ingatan ng bayan. Pilipinas kung mahal. Pilipinas, Pilipinas kung mahal. Pilipinas
Salamat po. Salamat po sa inyo. Salamat po. Iparinig ang ating Pilipinas. One more time.